Mapayang gabi yung mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, doon din po sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo. At ngayong gabi po siguro po nagtataka po kayo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng mga video nitong mga nakarang araw. Yun po ay kasi po sa kadahilanan na meron pong aberyang nangyari sa aking anak na babae. Kinapitan po siya ng sakit na dengue at kailangan namin dalhin sa ospital. So sa ngayon po ay okay na po siya. Naiuwi na po namin sa bahay at nagpapagaling na po siya. At siyempre maraming salamat sa ating Panginoon at siya po ay nailigtas sa sakit na dengue. So meron pa tayong uling panonoorin mga video ngayon na nakakatakot. Credit po ito kay Andy the Explorer. Paki-subscribe mo po channel niya. At maraming salamat na po pala doon sa mga nag-subscribe sa aking munting channel. At pagkatapos niyo po sana mapanood ang video, sana po ay huwag niyo kakalimutang mag-likes po. Okay po, tara na po. Panoorin na po natin. Paniking ito ay sinasabing isa sa pinakamalalaking uri na natatagpuan sa pinakaloob ng kagubatan ng Amazon. Isang lugar na bihirang marating ng tao at puno ng mga lihim na hindi pa ganap na nauunawaan. Dahil sa mabilis na pagbaba ng kanilang bilang, may mga ulat na inilagay ito sa isang mahigpit na binabantayang breeding facility, bahagi ng isang rescue mission upang iligtas ang kanilang uri mula sa tuluyang pagkalipol. Ngunit tingnan ninyong mabuti ang video. Napakalaking baniki yan. Nag-iwan ng matinding pagkakahati ng opinyon ang kuhang ito. May mga naniniwalang ito raw ang isa sa pinakamalalaking paniki na naitala sa kasaysayan. Ang laking paniki. Ito kaya. Ang iba naman ay kumbinsidong ito'y manipuladong video lamang. Ngunit dito sa Pilipinas, nitong mga nakalipas na taon, may isang dambuhalang golden crown flying fox ang nahuli at sinasabing isa sa pinakamalaking bat species sa mundo. Umaabot ito sa mahigit 5.6 feet ang wingspan. Ano sa tingin ninyo? Isa ba itong bihirang higanteng paniki na inililigtas upang patuloy mabuhay ang kanilang lahi? O may mas madilim pang katotohanang nagtatago sa likod ng anino nito? Walang alay-malay na nagre-record lamang ng video sa loob ng kanyang silid, isang ordinaryong sandali na biglang mauuwi sa isang bangungot. Ngunit may isang detalye ang kanyang napansin na agad nagpatindig ng balahibo sa kanyang balat. Isang bagay na hindi dapat naruroon. Panoorin ninyong mabuti. But yeah, it was super fucking. Wow. Mapapansin niyo po, may Yeah, nakasilip. I'll see if you can come over in a bit. You should bring your dog. Your dog's really, really big and cute. Yan po. Meron po nakasilip sa yan, dyan sa loob ng ng cabinet na yan. Hindi natin alam kung ano yan. Weird. Creepy nung nung nasa loob niya, no? Ano kaya yun? Tao kaya yan nandiyan sa loob?
Hindi alam nung nung babae na meron doon sa loob ng cabinet. Nakasilip sa kanya. Mom? Mom? Sa loob mismo ng kanyang aparador, may namuong madilim na figure, tila may matang nagmamasid mula sa mga anino. May mga naniniwalang isa raw itong multo. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring isa itong jinn, mga nilalang na ayon sa paniniwala ay nagtatago Takot na sa mukha, oh. madidilim at masisikip na lugar. Kaya ano sa tingin ninyo ito? Multo ba, jinn, o may mas nakakatakot pang bagay na takot talaga nagkukupi ng sa mukha. dilim? At kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, ano ang una mong gagawin? Si Lou Rock ay isang paranormal investigator na kilala sa pagpasok sa mga abandonadong gusali at masusukal na kagubatan, mga lugar na sinasabing may bakas ng hindi maipaliwanag. Sa kanyang channel, madalas siyang nakapagtatala ng mga nakakabagabag na sandali at presensyang tila hindi mula sa mundong ito. Noong June 24, 2019, nagtungo siya sa isang bahagi ng kagubatan malapit sa Fox Road, isang lugar na dinadaluyan ng isang trahedyang mahigit 25 taon nang nakalipas. Isang dalagang nagngangalang Tammy ang bigla na lamang na nawala roon. Makalipas ang 4 na taon, natagpuan ang kanyang mga labi, ngunit hanggang ngayon, nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso. Simple lamang ang plano ni Lou, manatili sa lugar ng 30 minuto, dala lamang ang kanyang kamera, isang spirit box, at isang flashlight. Umaasa siyang may makukuha ng kakaibang ebidensya, ngunit ang inaakalang karaniwang investigasyon ay mabilis na nauwi sa isang karanasang lubhang nakakagimbal, isang gabing hindi na niya kailanman makakalimutan. What is up, guys? It is your boy Lou Rock, and I'm about to do something totally crazy. I'm here on Fox Road. You can see it right here. I'm here on Fox Road, and I am going to do a 30-minute challenge by myself in these woods. It's totally crazy. Every time I've come here with people, I've been scared out of my mind. So to do this all by myself is totally crazy. I got no weapons on me, no way to defend myself other than my hands. This is pretty stupid, but we're gonna do this. Here we go, guys. Here we go, Fox Road, where her body was found. Oh, wow. Timmy, can you ring this bell for me? I'm gonna turn off the lights, guys. Katakot guys, ano. Yun nga lang na may ilaw ka na nakikita mo yung paligid mo, nakakatakot pa rin dahil gubat yan eh. Tapos hindi mo masyadong kabisado yung lugar. Talagang nakakatakot po yun. Paano pa kaya kung patayin mo pa yung ilaw? Wala ka na makita. Ang dilim ng paligid. Tatapang itong taong to. Creepy, oh. Ang dilim ng paligid. Oh, whoa! Masaya pa siya, eh. I can't believe it even lit up like Nag-i-enjoy sa that. sa ginagawa niya, eh. Whoa. What the hell was that? Guys, I keep hearing something really close to me in the woods. I hear somebody, it sounds like somebody's walking around over there. What the hell is that? Oh my God, it's freaking me out, guys. I'm gonna head over to the path where, like a lot of kids, that's actually where the jogger was jogging when he found her body. So, let's take a look. Ilang minuto pa lamang matapos siyang pumasok sa kagubatan, may narinig na si Lou, mga yabag.
Mabigat, mabagal, at sadyang parang may umiikot sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang kaba, iniisip na baka hayop lamang iyon na gumagalaw sa mga damuhan. Pilit niyang kinontrol ang takot at nagpatuloy sa paglalakad palalim ng kagubatan. Kinuha niya ang kanyang spirit box at nagsimulang magtanong. Guys, there's so many cars going around. Everybody's partying tonight. It's Saturday, so it's going to be really loud. I'm going to pull out the spirit box, so just give me 1 second. I'll be right back. All right, guys. Guys, I go into my bag, and my box was already turned on. That's crazy. All right, we're going to sit right here. Hello? What the hell? Katakot yun eh. Isa ka lang, gabi pa. Tammy. Guys, I keep freaking hearing someone walking over there. Hello? What the hell was that? Guys, I don't know what the hell's going on. There's something over there, guys. Dude, oh my god. Guys, I'm here all by myself. I don't even know what the hell to do. Hello? Wow. Bigla, isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa kadiliman, pumunit sa katahimikan ng buong paligid. Ilang sandali pa, muling bumalik ang mga yabag. Malayo, pantay, ngunit imposibleng matukoy kung saan nanggagaling. Wala siyang nakikitang kahit sino. Walang galaw, walang anino. Tanging ang mabigat na pakiramdam na may isang nilalang na naroroon, malapit, ngunit hindi nakikita. At pagkatapos, ang sunod-sunod na pagkaputol ng mga sanga, malinaw, malakas, at sinasadya na para bang may isang bagay na sadyang nakikipaglaro sa kanyang isipan. Tammy, say the names of the people that were with you. What the heck? Whoa, whoa, whoa! Guys, it sounded like something was running right behind me right there. Be okay. It said I'll be okay. Are you kidding me? Hindi Guys, mo that na doesn't nakaramdaman look ng takot cool. ng taong to. And that's not mine. Ang masaya sa Is there ginagawa somebody niya eh. out here? Freaking out. There's somebody out here with me, I swear. I keep hearing footsteps all around me. Something just flew over to that area over there. Hello? What the was that? All right, guys, I'm going. Whoa! Guys, this is freaking nuts. This is crazy. Like, I found a McDonald's cup. It sounds like there's somebody. There's somebody out here, guys. There's somebody out here. Alam nyo, guys, kahit wala kang makitang nakakatakot dyan, yung salitang ano pa lang, madilim, nakakatakot na yun. Madilim eh. Kung hindi ka mag-iilaw, wala kang gaano makikita dyan. Grabe tong taong to. Tuwan-tuwa pa sa ginagawa niya. What are you doing out here? Whoa! All right, I'm getting the hell out of here. All right, it's time to go. Whoa, almost walked into a tree. Guys, I hear. Oh, now something's over here. I just heard it was right behind me.
Guys, I just heard it right here. What the fuck? It's all around me, man. It's everywhere I look. Oh my gosh, I'm going out of the woods for a second, guys. I gotta get out of these woods for a second. Habang lumilipas ang mga sandali, lalong lumalakas at nagiging mas malinaw ang mga tunog. At kung ano man ang nasa paligid niya ay tila papalapit ng papalapit. May naririnig siyang ingay mula sa lahat ng direksyon, ngunit wala siyang makita kahit isang figura sa dilim. Mga sanga ang nababalik, mga dahon ang gumagalaw, mga yabag ang paikot-ikot na umuukit sa lupa. Unti-unting bumibigat ang hangin, tila kumakapal ang atmosphere. Bawat tunog ay dumidiin sa kanyang dibdib, habang unti Yung sinasabi ko kanina eh. Wala kang nakikita pero may narinig ka naman ng mga kaluskos. Yung lagitik ng mga mga sanga na parang nababali. Kaya yung mga huni ng mga panggabi na kulisap, pati ibon. Sobrang nakakatakot na yun kahit wala kang makita. lumulubog sa kanyang isipan ang isang nakakatakot na katotohanan, may nagmamasid sa kanya. You think you're funny, huh? Is it just trees falling? Am I freaking out? Guys, am I freaking out? Guys, I swear I've seen something. Whoa, that sounded like a gunshot. Guys, that sounded like somebody just shot into the woods. Bumaril daw, may bumaril, papatok ng baril. God. I don't know what to do. I just heard a girl. Oh. I just heard a girl. Oh my God. Oh my God. Nakarinig ng boses ng babae. Oh Takot my na. God. I swear I just heard a girl, guys. Street lights, ibig sabihin malapit sa I swear kalsada. freaking gunshots went off. Oh my gosh, I gotta get down. I gotta get down. Holy crap. What the fuck? Alright, we're getting the hell out of here. At bigla, isang malakas ng putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Napakalinaw, napakalapit, napahinto si Lou sa kinatatayuan niya. Bago pa man siya makabawi, isang boses ng babae ang sumunod, malakas, malinaw, at tila nasa tabi lamang niya. Ngunit walang babae sa kagubatan. Wala siyang nakita, walang tao, walang ibang hiker, walang anino, walang presensya, walang kahit sino. Ang paligid ay tila walang laman, ngunit ang mga tunog ay totoo. Doon na siya tuluyang bumigay. Matapos itulak ang kanyang mga ugat sa sukdulan, nagpasya na siyang tumakas. Tumalikod siya at tumakbo, walang lingon-lingon, patungo sa kalsada. Ngunit pagdating niya sa gilid nito, may mas nakakakilabot pang nangyari. Holy crap. Carter. Oh. Oh. Holy crap. Oh my God, there's somebody behind me, guys. Yo, you better stay away from me. You
me, guys. Yo, you better stay away from me. Guys, I just seen somebody. There is somebody behind me. Wala I'm just a naman. YouTuber, bro. I'm just shooting a Baka ikaw video. nandyan eh. Ikaw makakita. The guy's still messing with me, guys. What do you want? What do you want? I'm leaving. Leave me alone. Namatay pa yung Nakita camera niya niya. ito, isang madilim na figura na nakatayo sa likuran niya. Sa mismong sandaling itinutok niya ang kamera patungo rito, bigla itong naglaho. Parang hindi kailanman umiral, bumulwak ang takot sa kanyang katawan at tumakbo siya ng buong lakas, hindi na lumingon pa. Biglang naputol ang video. Kalaunan, kinumpirma ni Lo na nakauwi siya ng ligtas. Ngunit nananatili ang mga tanong, Oo nga, may ano o sino ang kanyang may nakasalamuhan ng dark gabing figure. yun? Ang mga yabag, May ang nakita putok ng siya. baril, ang boses ng babae, at ang anino na biglang nagpakita sa likuran niya. May tao na sumusubaybay ba sa kanya sa kagubatan? O nakapagtala siya ng ebidensya ng isang mas madilim at mas mapanganib na nilalang? Ano man ang katotohanan, nananatili itong isang hindi nalulutas na misteryo at para kay Laura, isang karanasang patuloy na bumabalik sa kanyang alaala sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon sa kagubatan. Okay, so Pagdating sa mga nakakatakot na video, walang duda na may kakaibang bigat at kilabot ang kuwang ito, isang uri ng takot na dahan-daang gumagapang sa isipan. May kuting na gusto pumasok. Ang ingay niya. what the heck? Wow! Ano yan? Isang may-ari ng bahay, Oh! Parang alien ah. Yan. Totoo kaya to? O AI lang? ilagang bahagi ng Cumberland Plateau, Alabama ang nabigla ng sunod-sunod na mag-trigger ang motion alerts ng kanyang security system bandang hating gabi. Parang Ang video alien eh. na in-upload ng Oh. uploader ay agad nag-iwan ng matinding kaba at pagkabalisa sa mga nakapanood. Parang siyang alien. Where's the dog? Hmm? You better go now. Sa iba't ibang Creepy, security camera na nakapwesto sa paligid ng ari-arian, makikita ang isang napakaputla at malataong figure na gumagalaw sa gitna ng dilim. Ngunit ang kilos nito ay hindi normal, hindi basta naglalakad at nawawala sa frame gaya ng karaniwang tao. Sa ilang sandali, tila sinusundan nito ang gilid ng kakahuyan, gumagalaw ng kakaiba, may layunin, may pagmamadali, at nakakapagdulot ng matinding pangamba. Oh, nanakbo. Ang lalong nagpapakilabot sa kuhang ito ay hindi lamang ito mula sa isang anggulo o isang maikling eksena. Ang figure ay paulit-ulit na nahuli ng maraming kamera, mula sa iba't ibang perspektibo Tsura at sa niya eh, mas parang mahabang alien talaga oras. eh. Hindi ito simpleng glitch o panandaliang anino. Mas lalong pinapalalim ng lokasyon ang misteryo. Isa itong liblib na lupain, napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Walang malalapit na kalsada, walang dumaraan na tao, at walang lohikal na dahilan para may gumala roon, lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Walang kapaguran yun ah.
May mga agad na nagsabing posibleng gawa lamang ito ng AI. Pwede nga eh. Totoo, kakaiba ang itsura ng figure at ang galaw nito'y tila hindi natural, halos mali sa paningin. Sa unang tingin, mauunawaan kung bakit yun ang naging hinala ng ilan. Ngunit mariing tinutulan ito ng iba. Kadalasan, ang mga AI-generated na video ay maiiksi lamang, madalas wala pang 10 segundo, at bihirang magpakita ng consistent sa maraming anggulo. Ang kuhang ito ay mas mahaba at malinaw na ipinapakita ang iisang figure na gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng lupain sa totoong oras. Mayroon ding nagsasabing baka isa lamang itong prank o isang taong nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Pwede. Ngunit dito na pumasok ang mas nakakakilabot na mga teorya. Dahil ang lugar ay sakop ng Appalachian region ng Cumberland Plateau, may mga nag-uugnay sa video sa lokal na alamat at matagal ng paniniwala tungkol sa lupaing iyon. May nagsasabing maaaring isang hindi pa kilalang cryptid, ang iba'y nagbanggit ng malarik na nilalang o isang bagay na hindi ganap na tao. Ang ilan pa ay umabot sa Katakot naman itsura kasaysayan niyan. ng mga katutubo sa lugar at iniuugnay ang insidente sa sinaunang kaguluhan ng lupa o espiritual na pagkabalisa. Hanggang ngayon, walang kumpirmadong paliwanag, walang opisyal na pagkakakilanlan, walang kasunod na sightings, walang malinaw na sagot, tanging mga security camera lamang na paulit-ulit na nakapagtala ng isang bagay na gumagala sa kagubatan sa isang lugar kung saan wala sanang naroroon. Ay, ang pusa. Sa Delaware, isang homeowner na nagngangalang Julian Mercer ang nakakuha ng nakakakilabot na video ng isang nilalang na pag-alagala sa kanilang komunidad. Wow. Isa itong Ang may weird ng anyo itsura. na may hindi pang Ang weird ng itsura niya. Hindi mo malaman kung ano. Anong klaseng hayop yan. O hayop nga ba talaga yan? O hindi malaman kung anong klase. Panoorin na lang ang natin. mahaba at baluktot na katawan, may makapal na Oo. buntot, at mga Wow, braso at ayaw. binti na tila nag-iiba ng hugis at laki habang ito'y gumagalaw. Dahil sa matinding takot ng mga tao sa lugar, ni hindi man lang maglakas loob na sumilip sa labas ng kanilang mga bahay, napilitan si Julian na magpalipad ng drone mula sa kanyang bintana upang sundan ang misteryosong nilalang. Makikita sa footage kung paano ito gumagapang at lumilibot sa mga kalsada, tila ba may hinahanap o may inaabangang biktima. Ngunit hindi nagtagal, nawala rin ito sa paningin ng drone. Masyado itong mailap, parang alam nitong sinusundan siya. Bago pa man makita ni Julian kung saan ito patungo, bigla na lamang itong naglaho sa dilim, na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Ano nga ba ang nilalang na yun, at babalik pa kaya ito? Ang nakakatakot na video na ito ay mula sa isang investigasyon ng kilalang ghost hunter na si Kiprana Liwu. Noong gabing yun, sinadya niyang pasukin ang isang lugar na dati umanong tanyag na pasyalan, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay tuluyang napabayaan at naiwan sa pagkasira. Isa-isa niyang sinuri ang bawat sulok at silid ng lugar. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglalakad, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang malinaw na tawa sa paligid, isang tunog na hindi dapat naroroon. At sa gitna ng dilim, bigla na lamang lumitaw ang isang nakakakilabot na nilalang. Panoorin ninyong mabuti ang video. Atau pengungsian bagi korban bencana dan dapat berupa bangunan permanen atau sebatas tenda, terus rumah yang didesain sedemikian rupa seperti layaknya pos kamling. Intinya sebagai bangunan evakuasi. Ini suara kembali, ada suara kembali. Creepy ng bahay ah. Talatang napabayaan talaga ng gusto. Parang nasa ano pa yata, nasa gubat eh.
ada benda-benda jatuh. O talagang tinubuan na lang ng mga kahoy tsaka damo halaman dahil sa napabayaan nga. Atau shelter ini dianggap angker oleh orang-orang yang pernah sebatas datang dan menghampiri tempat ini. Ini nggak bercanda, ini nggak Parang bercanda may... ini. Wow! Yan o. Babae. Katakot ang itsura. Wow, katakot talaga oh. Ooh. Oh, setan alas, setan alas. Nawala. Sialan lo. Saya ngelihat fenomena penampakan. Nawala. Walaupun kalian terbuat dari api, kalian nggak sadar. Ay, ayaw na suwang. Manusia terbuat dari tanah. Kecuali manusia-manusia NPD yang terbuat dari tanah sengketa. Cul, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Saya mendengar suara itu. Ada suara di sini. Saya nggak pakai sepatu lagi. Makikita sa kuha na habang patuloy na sinusuyod ni Kiprana ang lugar, isang anyo ng aswang na nakapula ang biglang lumitaw sa mismong harapan niya. Ngunit nang subukan niya itong lapitan at sundan, agad itong naglaho, parang bula sa hangin. Hindi pa man siya nakakabawi sa takot, ipinagpatuloy niya ang kanyang Katakot ang pagkalugad. itsura eh. Hanggang sa pumasok siya sa isa sa mga gusali at doon. Isang mas nakapanghihilakbot na tanawin ang sumalubong sa kanya, isang bokang ang biglang nagpakita, nakatayo mismo sa kanyang danaranan. Ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar. Kanta-kanta ka pa. Warhamna wa anta. Ayan na oh. Takot. Astagfirullahaladzim, Allah la quwata illa billahil aliyyil azim. Kampret. Ano? Kanta pa. Kanta ka pa. Astagfirullahaladzim. Walaupun kalian mampu Bang, menciptakan tumapang. ilusi atau mengubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang membuat yang salah terlihat benar atau sebaliknya, enggak? Sialan, banyak banget kodok lagi di sini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. 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 Ay, Astagfirullahaladzim. Kau gue sialan. wala pa ako kasi masyadong tulog. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Puyat na puyat po ako galing pa sa ospital. Walang ganong tulog. Kaya pasensya lang po kayo kung nakikita niyong medyo panahikab ko. Sa gilid ng isang makapal na kagubatan sa Amerika. 6 na buwan pa lamang mula nang lumipat sila roon, naghahanap ng katahimikan at payapang pamumuhay, malayo sa ingay ng lungsod. Sa unang mga linggo, maayos ang lahat. Nasiyahan pa nga sila sa mga tunog ng kalikasan tuwing gabi, ang ihip ng hangin, ang huni ng mga insekto, at ang galaw ng mga puno. Ngunit makalipas ang ilang panahon, may isa silang napansin na kakaiba. Isang tunog na hindi kahawig ng alinmang hayop na kanilang kilala. Nagsisimula ito tuwing hating gabi at palaging nagmumula sa iisang lugar, sa hanay ng mga puno sa likod ng kanilang lupain. Sa una, binaliwala nila ito, iniisip na baka bahagi lamang ng wildlife. Ngunit isang gabi, ang tunog ay naging napakalakas at imposibleng baliwalain. Pagod na sa paulit-ulit na paggambala, nagpa siya ang lalaki na harapin kung anuman yun. Kinuha niya ang kanyang flashlight at cellphone at dahan-dahang lumabas upang silipin ang pinanggagalingan ng ingay. Wow. May gumagalaw dyan, oh. Ano kaya yung tao?
Parang tao eh. May kamay kasi. What the fuck is that? I can't zoom in, babe. Look at that. Wait, I lost it. There's. You see that shit right in the middle of the camera? What the fuck is that? Oh, nah. Tumayo. Oh, nah. Oh, nah. Ito ang kanyang nakunan. Habang iniilawan niya ng flashlight ang hanay ng mga puno sa labas ng kanilang bakuran, may napansin siyang gumagalaw sa dilim. Sa unay hindi malinaw kung ano yon, ngunit maya-maya ay bigla itong tumayo o umangat, at sa puntong yon, maririnig ang lalaki na napabulalas ng, "Oh," bago siya mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Takot eh. Ngunit ano nga ba ang kanyang nakita? Sa orihinal na video, mahirap itong matukoy. Ngunit kapag pinahusay ang kuha, malinaw na may isang nilalang o isang nilalang nakahawig ng tao na naroroon sa likod ng mga puno. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na raw muling nakita ang misteryosong nilalang. Ayon sa uploader, hanggang ngayon ay wala silang ideya kung sino o ano yun. Ikaw, sa tingin mo, ano ang nilalang na yon na nagmamasid mula sa dilim? Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Natapos na naman po yung ating mga nakatakot na video pinanood ngayong gabi. At salamat sa mga magsasubscribe pa lang. At sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. At ulitin ko po, pagkatapos nyong panoorin yung video, sana po ay huwag nyong kalimutang mag-likes. Muli, paki-subscribe po ng aking channel. At shoutout po sa inyong lahat mga kawaray. At ganun din sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre kasama na dyan yung ating mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat. At muli, kita po tayo sa aking mga video pong aking upload muli. At maraming salamat po.